Amazing morning, church! Handa na po ba ang lahat? Na-miss niyo po ba yung amazing morning ko? Na-miss niyo po ba? Okay, November. Maghanda kayo dahil palaging may amazing morning sa inyong harapan. Okay po, isa pong maganda at mapagpalang umaga sa lahat ng lingkod ng Panginoon. Maaari na po tayong tumayo para sa ating pagsisimula ng pananambahan, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Naway maganda po ang gising ng bawat isa at may ngiti sa labi ng mga lingkod. Pwede po bang ipakita ang mga ngiti sa mga kapwa Kristiyano natin na kasama natin sa araw niya ito? Ngitian po natin sila. Minsan, ibaba natin yung mask na yan and then ipakita natin yung magagandang ngiti ng mga Kristiyano sa ating mga kapwa Kristiyano. Hallelujah! Ayan. Yan ang patunay na tayo ay punong-puno ng mga pagpapala galing sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo po'y magsisimula na sa ating pananambahan sa umagang ito. Ako po ay babasa ng kanyang salita mula sa Psalm 69 verse 30. Let me shout God's name with a praising song. Let me tell His greatness in a prayer of thanks. Naniniwala po ba tayo doon? Isigaw po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Huwag po tayong mahihiyang tumalon, sumayaw, itaas ang ating mga kamay, iwagayway para sa ating Panginoon. Amen po ba? Maaari na po tayong manalangin. Hallelujah! We praise your name, Lord God. Pinupuri ka namin sa araw na ito. Sinasamba ka namin, dinadakila namin ang tanging pangalan mo, Lord God. Tunay nga po na napakabuti mo sa araw-araw. Hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami hinayaan, Panginoon, na magutom, mapagod, at mawala ng kapahingahan sa buhay namin, Lord God. Patuloy mo kami binibigyan ng saya sa araw-araw, Panginoon, ng mga positibong kaisipan, Panginoon, para kami ay magpatuloy na mabuhay sa presensya mo, Panginoon. Panginoon, muli kami lumalapit sa araw nito, Lord God. Itataas namin ang iyong pangalan. Itataas namin, isisigaw namin, Panginoon, kung gaano ka kadakila, kabanal-banal, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na buhay at walang makakahigit sa iyong kapangyarihan at pagmamahal, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na ma-feel yung presence mo today, Lord God. Tulungan mo ang bawat isa na mawala lahat ng mga alalahanin, dalanin at mga pasanin namin sa buhay, Lord God, sa aming pamilya, sa aming mga sa trabaho, sa aming mga negosyo, sa mga tao, Panginoon, na nasa paligid namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na mapawi ito sa araw na ito, Lord God, at sa araw-araw na ikaw ay kapiling namin, Panginoon. Lord, tulungan mo ang bawat isa na nanghihina, palakasin mo ang bawat isa. Tulungan mo rin, Panginoon, ang may sakit, Lord God, pagalingin mo sila, Panginoon. Tulungan mo rin, Panginoon, na nangangailangan ng financial, Panginoon. Ikaw ang aming provider, Lord God. Tulungan mo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng Kristiyano na nangangailangan ng iyong kalinga, ng iyong liwanag, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, dahil wala kaming kailangang hilingin, Panginoon, na makakasama namin sa buhay, kundi ikaw lamang, O Diyos na buhay. Wala kaming hinihiling, Panginoon, na makakapiling at mararamdaman, Panginoon, kundi ikaw lamang, O Diyos na buhay. Kaya tulungan mo ang bawat isa. Ikaw lamang, Panginoon, ang pagkakatiwalaan namin. Wala nang iba. Alisin mo, Lord, lahat ng mga hadlang, Panginoon, sa aming pagpupuri, sa aming masayang pagsamba, Panginoon, sa pangalan mo. Tulungan mo ang lahat ng mga wala pa dito na makarating ng ligtas. At tulungan mo ang bawat isa na walang antok, Panginoon, na mangingibabaw sa pananambahan na ito, Lord God. Kaya patuloy kami magpupuri, patuloy kami magtitiwala. Ang lahat ng lingkod mo, Panginoon, ay magiging masaya sa presensya mo. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Muli sabi sa kanyang salita, come now, ye that say, today or tomorrow we will go into such and such a city and continue there a year and buy and sell and get it. We will go. Amen. Let us shout the name of Jesus, and we, a church, a lingkod ng Panginoon, tayo ay hahayo para sa pangalan niya. Amen po ba? Maging asin at ilaw tayo sa pangalan ng Panginoon. Amen po ba? Lahat ng Kristiyano ay magsisigaw na Amen! Together with one voice testify, generation
Let the whole world see your glory. We will go, go, go. Go, go, go. We will go, go, go. For your glory we will go. For your glory we will go. Let us open up our eyes to Jesus. Open up our eyes to see the kingdom of our risen Savior. Open up our heart to hear your call. Sing, open up. Open up our eyes to see the kingdom of our risen Savior. Open up our heart to hear your call, Jesus. Open up our eyes to see the kingdom of our risen Savior. Open up our eyes to hear your call. We will go, shouting loud, your name is holy. We will shine, shine your light. Let the whole world see your glory. We will go, shouting loud, your name is holy. We will shine, shine your light. Let the whole world see your glory. We will go, go, go. Go, go, go. We will go, go, go. For your glory we will go. For your glory we will go. Jesus, we will go, Lord. For your glory we will go. Hallelujah. You are truly Lord. You are glory. You are holy, Lord. Hallelujah. Tunay kang mabuti, Panginoon. In Jesus' name. Let us sing, church. Great is the Lord God Almighty. Oh, great the Lord. Great is the Lord on high. The train of his robe filled the temple. And we cry out, and we cry out, ah, yes, pray. Let us all sing for Jesus' glory. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glory
to the Son, glorious Son, to the Son, glorious Son, to the Son, to the Son, glorious Son. We lift up our head, open the door, let the King of Glory come in, and forever be our God. Lift up our head, open the door, let the King of Glory come in, and forever be our God. We sing, lift up your head, open the door, let the King of Glory come in, and forever be our God, and forever be our God, and forever be our God. Hallelujah. Oh, Jesus, you're living home. You're living home. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows, oh my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine you're great, oh Lord? Could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down for glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. We sing hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You
time, Lord God, and you set us free, Panginoon. You are holy, holy, holy forever, O Jesus. You never fail us, Lord God. In 1,000 generations, you will never fail us, O God. Hallelujah. Generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Let us sing. And all who have gone before us, and all who will believe, we sing the song of ages to the Lamb. We sing your name. Your name is the highest, your name is the greatest, your name is stand above them all. All thrones and dominions, all power and position, your name stand above them all, and the angels cry. All creations rise, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Oh, if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, we will sing the song forever and amen, and the angels cry. All creations rise, holy, you are lifted high, holy,
We praise your name. We will shout your name, O Jesus. Hallelujah. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoong Diyos na buhay. Ngayahan ko po tayo na tumayo para po sa galang sa salita ng Diyos. Kung meron po kayong Biblia, pakibukas po ito sa Matthew 5, verse 10 to 12. Uulitin ko po, Matthew 5, verse 10 to 12. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. 11. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. 12. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Maaari na po tayong umupo. Pagpalang umaga po muli sa ating lahat. Isa pong karangalan muling tumayo rito sa harapan para magpahagi ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong muling makapagbahagi ng salita mo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na binigay mo sa amin from the past few weeks, months sa buhay namin. Salamat po sa mga blessing, sa pag-iingat mo, sa proteksyon at gabay mo sa amin araw-araw at sa buhay na pinagkatiwala mo sa amin. Patawarin mo nga kami, Panginoon, kung may mga upside down kami sa buhay namin, may mga bagay sa area na hindi pa namin may surrender sa iyo. Lord, we pray, tulungan mo kami na sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, ikaw yung napaparangalan sa buhay namin. Alam namin, Panginoon, na pagpapalain mo yung mga taong nananatili at sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon. We pray sa umagang ito, anuman ang mga disturbances o mga balakid ng diablo, winawasak namin at tinatalian namin sa pangalan ni Jesus. We bind all the works of evil right now in the name of Jesus. Ikaw, Panginoon, na patuloy na magbigay sa amin, God, ng bukas na isipan at puso, Panginoon, habang kami nakikinig sa salita mo. At dalangin ko nga, Panginoon, salita mo ay tumubo sa matabang lupa. Ito'y mamunga pa ng sobra, nag-uumapaw. At ito, Panginoon, ay maibahagi namin sa iba pang mga tao na nalalayo pa at nandoon pa sa kadiliman, Panginoon. Salamat, purihin ka. Ikaw lamang, Panginoon, ang tinataas namin. Wala nang iba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, sa muling magandang umaga sa inyong lahat, isa pong pagpapala na napakabilis ng buwan, no? November na next month, and nitong bukas ay gaganapin po yung ating barangay election. And salamat sa Lord kasi sa ating missions month ditong October ay nakarating na tayo sa 5th Sunday. Nasa first Sunday tayo. Sino ba yung mga nakinig ng mga nakaraang series natin, no, sa ating mga sermon, nung nakaraan mga message? Kung atin pong babalikan yung mga mensahe nung nakaraan, sa first, yung una nating tinalakay nung first Sunday, no, ay yung tungkol dun sa blessedness of spiritual poverty. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 5, 1-3. Lahat po yun, yung title na mapalad, bababasa natin yan doon. Kung siguro, alam ko, yung iba sa atin ay may mga nararanasang paghihirap, kahirapan, poverty, sabi doon, pero yung Lord ay, sabi nga, kung babasahin natin yung Bible, mas favor ang Lord doon sa mga nasa kahirapan, compare doon sa mga nasa, di ba, yun ang mga yung mga tao na nandun palagi sa pleasure, nandoon sa mga, yung kanilang buhay ay patuloy na umaayon sa takbo ng mundo. Pangalawa doon, no, yung second series doon, yung The Blessing of Mourning and Meekness, mababasa rin natin yan doon sa Matthew, kasunod nung versikulo na yun, 1-3, na ito naman ay tungkol pa rin doon sa, sabi nga nila, bakit daw ganun? Ang Lord, puro na lang, bakit daw si Lord, puro pagsubok, puro, wala bang, may ba tayong mga Kristiyano nakakausap, puro na lang ba daw, parang suffering, sabi nilang ganun, puro daw, kailangan, lagi kang tinetest. Bakit kaya? Bakit kaya sa buhay ng isang Kristiyano, no? Bakit? Pero, sa kabilang banda, pinagpapala ng Panginoon yun, yung mga nananatili dun sa pagsubok. Kasi, ang Lord, tinitignan niya yung puso mo, kapatid, kung talagang hanggang saan ka. Kasi kung ang lahat ng bagay siguro is smooth sa mundo,
wala na. Baka walang tao ngayon sa church. Amen? Wala nang magpe-pray. Kasi lahat tayo okay na eh. Maganda trabaho mo. Maganda yung misis mo. Maganda yung mga anak mo. Wala kang problema. Laging may 5,000 ka sa wallet. Ba't pa ako magpe-pray? Parang gano'n, no? Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, hinayaan niya kapatid na trabahuhin mo kung ano yung meron ka. Makita ng Lord yung heart mo. Kaya, doon sa mga tinalakay natin, alam ko, busog na busog tayo doon sa mga inspirasyon na binigay, iniwan sa atin ng Panginoon, no? Kaya, hindi tayo maliligaw. Meron tayong mga halimbawang susundan, di ba? Kaya nga, yung mga mapalad, balikan natin, bakit kaya mapalad yung mga, di ba? Yung nananatili. Kasi nananatili eh. Nag-i-stick ka sa Panginoon. Pangatlo doon, yung nakaschedule, yung hunger for righteousness. Pinagpala yung mga nauuhaw, nagugutom sa katuwiran. At the same time, sa kabanalan. At ikaw ay nagkakaroon ng mercy, ikaw ay may heart of merciful. Ikaw ay maawain sa kapwa mo, matulungin sa kaibigan mo. Yun po ang mga pinagpapala. Bakit, meron pang isang tanong, bakit ganun? Lagi na lang ang Lord, mas gusto niya yung nagbibigay ka kaysa yung tumatanggap, yung receive ka ng receive. Bakit kailangan lagi kang tumulong? Bakit hindi naman ikaw yung tulungan? Kasi alam niyo mga kapatid, tayo pong mga Kristiyano, we are blessed. Out of 100% sa community, ang nakakalungkot dyan, 80%, walang Kristo sa puso. Baka nga 70% or 85%. The rest, yun yung mga meron. Kasi someday, iparirealize sa atin ng Panginoon, kung anong mang meron ka, yan po ay kayamanan. Meron ka, sabi ko nga last time, meron kang masayang pamilya. Tapos bonus na lang pag maganda misis mo. Amen. Di ba? Gwapo yung mister mo. Bonus yun. Ibig sabihin, you are blessed. Marami dyan, nasa labas, hindi nila alam hindi pa nila kilala si Kristo. Kamustahin nyo yung buhay. I'm sure, meron kayong mga ka-office mate, kasamahan sa trabaho na nakakaranas ng ganyan. Kaya po ngayon, dito po tayo ngayon. Ito yung pinaka-last part ng ating episode, ng ating teleserye. Sa iba, teleserye. May mga nanonood dyan nung natapos na daw nila yung kay Lynette. Kaya ngayon, may panibago na naman yung ambida, si Hipon. No? Pinapanood na naman yung mga kananayan dyan. Lalo na yung mga may Netflix tsaka Prime. Okay, dito po tayo sa pang-5. Hindi pa muna. Yung pang-4, after nung hunger for righteousness, tinalakay din po yung blessed. Last Sunday, yung blessed are the peacemakers. Mababasa natin sa Matthew 5 verse 9, yung pong mahilig sa kapayapaan. Hindi pala away, hindi magulo. Sa tahanan nyo, ikaw yung nag-aawat. Pag mag-aaway na yung magulang mo, sandali muna, awat muna. Ikaw yun. Kahit saan, mapa-school, hindi ka troublemaker. Sabi nga nung last Sunday, hindi ka troublemaker, kundi ikaw yung tagapag-ayos. Pag may nag-aaway na ka-office mate, ikaw yung tol, wag kayo dito magsuntukan sa loob, sa labas. Parang ganun. Ikaw yung taga-awat. Biro lang po yun. Dapat siyempre pag-ayusin natin. Pero alam nyo, pag talagang pares mainit ang ulo ng isa't isa, mahirap talaga awatin nyo. Mamaya, ikaw pa yung masaksak. May nasaksak doon na yung umawat. Kalimitan yung umaawat pa yung peacemaker pa yung nasasaksak. Kaya nga po yung mga peacemaker natin dyang law enforcement, mahirap trabaho nila. Kasi may nag-aaway dyan, lalo sa extension, dyan sa may kangkungan, magugulo dyan eh. Kung hindi ka lumaki rito sa Napiko, hindi ka sanay sa gulo. Magulo dyan. Minsan, aawatin, may 2x2. Kung mahampas yung peacemaker, no? Kaya po, sa umagang ito, ituloy natin. The last part ng ating episode dito sa Bless the Beatitudes sa ating Missions Month. Tatalakayin naman natin yung binasa kanina ni May, yung sa Matthew chapter 5, 10 hanggang 12 na blessed are the persecuted. Sino po ba rito yung mga nape-persecute simula nung kayo ay naging born again Christian? Nakaranas na asa rin. May mga palakpak, nagtatawanan, kantas biglang iiyak. Kasi noon, ang bansag sa mga born again ay praise the Lord people. Mga maiingay. I'm sure yung mga kapitbahay natin naingayan sa atin. Kasi
sa kanilang sa nakasanayan nilang tradisyon ng religious, walang ganyan. Kami, lagi kaming nagkakandak ng sound system, o nagse-set up kami lagi ng professional audio sa ibang religious group. Sa ibang mga sineset up pa namin, wala talagang banda. Wala yan, maingay kasi sa Baptist nga, walang electric guitar tsaka drums kasi maingay daw. Pero doon sa ibang mga religious group, ano lang sila, more on string, winds, instrument, and piano, mga ganyan lang kanilang tinutugtog. At saka meron silang choir. Dito kasi sa kalimitan sa mga born again, walang choir. Balik po tayo doon. Yun ang binabansag sa atin. Minsan sa may mga classmate tayo, nagkakaroon ng discrimination. Ako, wag mo yayain yan. Takot yan sa, lalagpas sa langit yan. May mga persecution. Ano po pa yung persecution? Sabi to, sa atin pong mission, bakit po, kung sino pa yung mga humahayo na po persecute? Kung babalikan po natin yung Old Testament, sabi ko nga, nung natapat sa akin tong message na to, meron kasi kaming research paper ngayon sa Church History 1. Hindi pa nga ako nakakapagpasa kasi naging busy ako. Ang natapat kasi sa akin, yung the 10 Great Church Persecution. Kaya alam nyo, hindi lang po ito nangyari nung panahon ni Jesus. Wala pa si Jesus, nagkaroon na ng persecution sa mga churches. At nagkaroon na rin po ng after ni Jesus. Nagtuloy-tuloy po yun. Kaya, nung time na yun, mas matitindi pa po yung nangyayari sa mga naunang Kristiyano sa atin. Nung panahon po ni Nero, alam nyo ba ginagawa? Bakit? Ito na lang, sino po yung nagsi-CD burn noon? 90s. May CD burn na, hindi wala pa pala. Year 2000 pataas, may CD burn eh. Di ba ang pangalan po ng installer, Nero? Bakit Nero? Pwede namang Milo, pwede namang something else. Pero, kasi po si Nero, kaya Nero, it's talk about burn. Si Nero po kasi sinusunog niya ng buhay yung mga Kristiyano, tapos sinasabit dun sa labas. Ganun katindi si Nero, si King Nero. Kaya, bakit ginamit yung salitang Nero dun sa installer na yun? Kasi pag ikaw ay mag-save ng files, mabibigat na files, i-burn mo yon sa CD. Yung CD mo, i-burn mo sa sa CD driver para ma-store dun yung mga files na gusto mong i-save. Sa ngayon po kasi wala na gumagamit ng CD, USB na tayo, ditusok na lang. Ika-copy-paste mo na lang, mabilis yun kasi susunugin pa ng laser para ma-record doon. Ngayon, sa panahon po nila Nero, talagang sinusunog, matindi ang persecution sa mga Kristiyano. Paano pa kaya ngayon? No? Sabi doon, nung time nung si Nero, may nauna pa sa kanya, and so on, marami pang mga talagang dumaan sa persecution ng mga Kristiyano. Pinaglaban nila yung faith. Ngayon, pagdating po dito sa panahon ni Jesus, si Jesus, pinersecute. Diba? Sino po persecute? Mga Pharisee, mga Sadducee, mga Eskriba. Talagang saan magpunta si Jesus? Parang noon pala nung unang panahon, may paparazzi na. Nakabuntot sila kay Jesus eh. Kung anong hinabantayan nila yung salita ni Jesus, pag nagkamali, sisiluhin nila. Di ba ngayon sa mga celebrity sa Hollywood, may paparazzi? Si Benny Hinn nga, yung isa sa mga noon na nagpapatumba, yung pag nilayan siya, tutumba. Kaya na-booking na meron siyang third party kasi dahil sa paparazzi, nasyatan siya ng paparazzi. Kumalat yun sa Christian media, nabalitaan, kaya naglaylo siya sa ministry. Nung time na yon, may mga persecution na. Panahon po nung si Jesus, pinersecute, marami ng mga pangyayari noon na naranasan ng mga Kristiyano na iba't ibang klase ng paghihirap. Suffering, kutyaing ka, di ba? Marami. Maalala nyo, si Stephen, di ba? Pinatay sa pamamagitan ng pagbato. Di ba? Yun yung mga naranasan nilang persecution. Nung panahon ni Paul, pinersecute din siya. And nung si Jesus umakyat sa langit, the 12 disciple ay nakaranas din ng persecution. Kaya po, alam nyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, huwag kang magtaka kung bakit minsan tayong mga born again Christian ay nakakaranas ng persecution. Minsan nga sa pamilya mo pag ikaw lang yung nakakakilala kay Kristo, ang daming sinasabi ng mga, kaya nga alam nyo yung sinabi ni Jesus sa Matthew na naparito ako hindi para sa kapayapaan, kundi sa tabak. Alam nyo ibig sabihin nun? Kasi pag ikaw po nakakilala sa Panginoon,
kuwari, dati kang nandun sa kabilang paniniwala mo, tas ikaw ay na-convert to maging born-again Christian, sa inyong tahanan, nakatanggap ka sa Panginoon, yung mga magulang mo, mga sagrado, sacred, ang mangyayari dyan, magkakaroon kayo ng problema, ng conflict agad sa tahanan. Bakit? Kasi iba na yung faith mo. Kasi sabi mo sa sarili mo, mas dito, nakilala ko ang Panginoon. Diyan kasi sa dati, wala lang, parang tradisyon lang yung pagsisimba. Paglabas mo sa pinto, wala namang nabago sa buhay mo, ikaw pa rin yan ka pa rin eh. Minsan nga, alam nyo, nagsiset up kami, hindi ko po dinidiscriminate sila, no? Kasi mga kaibigan din naman namin sila, ang babait din sa amin. Nakita ko, sabi ko nga, kung sila po someday ay makasama, makilala nila yung Lord, talagang mag-idig pa nila yung relationship, sila ay lumakad sa tamang pananampalataya, mas mababago yung buhay. Pero kung sumusunod ka lang, kung saan yung liko, para yatang mahirap yun. No? Kaya nung time na yon, hanggang ngayon, may persecution. Mapalad tayo dahil yung ating bansa, hindi po tayo masyadong, meron tayong kalayaan. Meron demokrasya tayo. Pero sa ibang bansa, bawal tong ginagawa nating pagtitipon, fellowship. Sa Saudi nga lang, bawal to. Gumagawa sila ng underground, dun sila. Kasi bawal tong ilantad. Kasi nga, iba ang kanilang faith. Yun yung pagkakaiba po nung ating country sa kanila. Ngayon po, sabi doon, number 1, doing missions can bring persecution. Kaya nga po, nabanggit ko kanina, kapag tayo po ay nasa mission, ano po ba mission natin? Aside po dun sa mga nasa labas na mga missionary, ang mission po natin ay to spread the word of God. Kahit pastor ka man, leader ka, hindi naman po yun eh. As long as you believe, you have a faith in Him, pwede kang mag-share ng word of God. Kahit sino pwedeng gamitin. Mas simple na sa classmate mo, sa kaibigan mo, best friend mo, beshi mo, mga brotherhood mo, pwede i-share. Sabi doon, ano ba ang definition ng persecution? Persecution refers to the mistreatment, hostility, and suffering endured by believers because of their faith in Jesus Christ. Yun nga, yung mga sinabi ko kanina, bakit sila na-persecute? Sino ba ang dahilan? Si Jesus. Kasi pinaglalaban natin yung katotohanan dahil nakalaya tayo doon sa dati nating blindness. Kaya kinikwento mo ngayon, doon sa iba, nire-reject nila yon. Nakakaranas tayo ng mistreatment, ng hindi maayos yung paikitungo sa'yo. Pag nalaman nilang ikaw ay born Christian, parang umiiwas sa'yo. Pag niyaya mo sa Bible study, di ko nga makalimutan yung kaibigan ko, nagalit pa sa akin. Sabi, alam mong sa Kristan ako, tol. Ayoko ng discrimination, ayoko baka mapanood nila. Sinasabi nila sa akin. Sabi ko, okay lang, siguro someday, may gamitin ka para sa kanya, at least, naisama ko siya. Na hindi ko sa kanya dinamot yung word of God. Kaya, nung time na yun, accidentally, nagpanakayang kami sa jeep. Galing kami kasi RTU Boni ako eh. Tapos ang course niya ay computer engineering siya. Ako kasi electronics. Sabay kami sa jeep. Bigla na lang ganda ng aura niya. Sabi niya, bro, tol, pre, sarap pala sa presensya ni Lord. Bakit? Nakilala ko na siya. Sarap sa pakiramdam na dati di kayo magkaisa sa pananampalataya, naging magkaisa kayo. Again, maraming nakakaranas ng persecution. Iba-iba. Iba't ibang klase. Dahil ang dahilan si Jesus. Pero dahil nagmamahal tayo sa Panginoon, okay lang. Kung corny kaming kasama, okay lang. Pero ang ginagawa nating mga born again, nag-a-adjust tayo kagaya ni Jesus. Kung makasama natin mga non-believer, adjust tayo. Hindi pwedeng sasabihin mo sa kanya, tayo pa yung nagpe-persecute. Hindi kayo makakasama sa karya ng Diyos. Kasi endiyan pa kayo sa mali yung reliyon. Mali naman yun. Ikaw yung nagpe-persecute. Baliktad yun Dapat sabihin mo, mahal ka ng Panginoon, kapatid. Diba? Yun po yung isa sa mga definition. Yung ikaw ay mistreatment dahil sa paniniwala mo. Pero dahil mahal mo ang Panginoon, mag-stick ka doon. Sabi doon, persecution, sa pangalawa doon, persecution is still real today. Kasi throughout history, Christians have faced persecution for their commitment to Christ, and this continues today in various parts of the world. Sabi ko nga kanina, maraming nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa persecution, lalo na sa Middle East. Kaya we are blessed, hindi ganun. Kasi paano kung nasa Middle East tayo, hindi tayo malalantad. Baka nagtatago tayo ngayon. Bakit ba? Dahil may commitment ka sa Lord Gusto mong magtuloy sa gawain niya, kaya kailangan mo manatili.
Kaya po, meron pong isang survey, isang tinignan nila, nakaraang taon to, last year, 360 million Christians live in nations with high levels of persecution. Isabihin po pala, maraming country sa labas ng ating bansa ay nakakaranas. Lalo na sa Africa. Yan, yung mga bansa na, sabi doon, sa yung mga discrimination nangyayari na, maski noon pa. No? That's 1 in 7 Christian worldwide. Ibig sabihin, iilan lang ang hindi nakakaranas pala ng persecution. May mga nangyayari na dun sa Africa, sa Asia, Latin America. Meron ngang yung isang kasama ko na pastor doon sa SLI, may sinare siya. Di ko lang natandaan ko anong bansa. Siguro somewhere North America yon, na sinunog yung mga nandun sa simbahan, mga Christian church. Syempre, patay lahat ng mga nandun. Imagine mo, sunugin to. Nasunog to, di ba? Kung nandun tayo sa loob, lechon tayo. Ganun po. Ganun katindi ang persecution. Kaya we are blessed, hindi po natin nararanasan yung persecution. Sabi doon, missions and persecution are related. May kaugnayan to. As long as ikaw ay nag-mission, asahan mo na, may pupukol sa'yo. Kasi, syempre, yung mga babaginan mo ng Word of God, hindi naman nila naiintindihan eh. Although, yung dati nating pinanggalingan, naipakilala naman sa atin si Kristo, pero hindi ganun kaklaro. Dahil sa ang dami nilang mga iba't iba pang pinapaniwalaan aside kay Jesus, minsan nasa-set aside si Jesus. Parang pumunta ka sa isang restaurant, buffet, nagiging side dish lang sa kanila si Jesus. Ang kanilang mga main dish, yung kanilang mga pinaniniwalaan pa. Yun naman po yung totoo doon. Pero sa atin kasing mga tumanggap kay Kristo, isa lang ang main dish. Si Jesus lang. Amen? Kayo, sino po ba? Tanungin mo yung katabi mo, sino main dish nyo? Sinong main dish sa buhay mo? Sino? Hindi yung dish mamaya kung anong ulam nyo. Okay? Kaya po magkaugnayan yon na yung sa pag-engage natin sa mission, na-expose po tayo sa posibilidad na magkaroon tayo ng persecution, ma-persecute ka. Huwag ka nang lumayo, sa kamag-anak mo nga lang eh. Pag nalamang, alam nyo, nung kami ay na-born again, parang 1987, pero bata pa ako noon. Si nanay ang unang naging Christian eh, dahil sa lola kong galing dun sa Sagrado. Nung na-born again siya, nagbago lahat. Yung mga pinasira niya, tapos doon na kami nagba-Bible study. Nagulat yung mga tiyuhin ko kasi pag Saturday ng gabi, naglalabas ng mga ganyang upuan. Yung mga bahay nyo, labas nyo. Tapos magba-Bible study, meron siyang naging nakilalang pastor. Yun. Siyempre, bata ako, hindi ko na, sabi ko, dati, nag-iisip ako, dati, hindi ganito ah. Tapos masyado talagang, tsaka noon, pwede na umawak ng Bible. Sila nanay, nakita ko may Bible na. Noon kasi, hindi ka pwede maghawak, di ba? Yung ministro lang o yung tagapagsalita lang pwede maghawak. Ganun po yung time. Kaya may kaugnayan yon. Nagkakaroon po ng, kapag ikaw ay pumasok sa buhay Kristiyano, asahan mo yung persecution. Hindi ka man nagmi-mission sa labas, nandito lang tayo sa community ng Kamyas, may persecution dyan, may nasasabi sa'yo. Kaya nga nung kami ay na-born again, may sinasabi yung mga kamag-anak namin. O ganyan, si Chang, nung pumasok, ito nga, masakit na sinabi. Nung nag-born again si Chang, nawala lahat ng kayamanan niya, yun daw sabi. Tinalikuran niya may mga sinasabing gano'n, siguro hearsay lang. Pero alam nyo, nung lola ko, nung natira na dito sa Napico, masaya pa rin siya. Sabi ko, mami kasi tawag namin, malungkot ka ba sa nangyari sa'yo? Kasi po, lahat ng mga kaibigan mo, wala na ngayon. Iniwang ka parang ganyan. Tapos ito, mahirap na. Sabi, hindi. Hinihintay ko na lang yung panahon ko kasi hinihintay ko yung pinangako sa akin ng Panginoon. Yun ang sabi ni mami, ng aming lola. Sabi niya, yung mga nangyari sa aking kayamanan, hindi ko madadala yan dun eh. Okay lang yan. Sabi niya, okay lang yan to. Sabi niya sa akin, pa-importante yung relasyon mo sa Panginoon. Ganun yung mindset ng aking lola. Kaya, dun, lagi ko siya naaalala namin na yung kanyang faith, ang dami niyang nadala sa Panginoon. Yung kanyang pera, ginamit niya sa ministry. Kaya nga, kung naubos man yun, masaya siya. Ganun po, dahil may persecution. May persecution pa rin. Pero sa kabila ng persecution, nagpapatuloy siya. Kaya tandaan nyo, kapag tayo po ay nasa picket, nakahilera tayo sa
paglilingkod sa Panginoon, asahan nyo yung persecution. May persecution pa rin. Hindi man sa church, sa family mo, sa mga kaibigan, meron yan. Pero kailangan lang, alam mo yung stand mo. Hindi ka pwedeng i-give up mo. Sino ba rito yung nag-i-stand pagkasama nyo yung ibang tropa sa office, kasamahan? Hindi ba kayo nako-compromise? Okay lang po. Sige. Wala namang nakakakita eh. Yun. Kaya, tandaan nyo, kapag may nag-aaya sa'yo, part ng persecution. Kasi, para mahila ka pabalik, kailangan yun. Ngayon, kung di ka sasama, amen. Pero pag sumama ka, ikaw na makakasagot doon. Okay? Pangalawa, sabi doon, blessing of persecution for righteousness sake. Diba? Kasi alam nyo, tandaan nyo mga kapatid, ang isang biyaya po na ma-persecute ka. Ako nga nung nasa Boni ako, yung mga classmate ko talagang mga may bisyo. Dahil lumalakad nga tayo sa katuwiran, dumating sa point, may exam kami, yung mga classmate ko, magiinom muna yan. May beer house doon sa tapat ng Boni, hindi pa ganyan kaganda yung Boni nun. May beer house siya, tol, hindi man ako sumama. Sabi ko pa, 50 nga lang pamasahe ko eh. Ibibili ko pa niyan, paano na ako nito? Kasi binibigay lang sa aking allowance nung ate ko, 50. Bibili ka pa ng mga module. Malaking bagay na yung 50 nung araw. Wala pang MRT. Kaya po, di ba, isang pagpapala yun. Tignan nyo ngayon yung sarili nyo, marap kayo sa salamin. Nung araw, pinipersecute ka, pero kamusta ka ngayon, kapatid? Yung biyaya, umaapaw pa. Binibless ka ng Panginoon, hindi lang ikaw, pati yung family mo, salin-salin. Kasi, lumakad ka doon. Hinayaan mong i-persecute ka dahil ikaw ay lumalakad sa katuwiran. Isa pong biyaya yun. Number 1, Jesus, hinighlight ko, Jesus declares a special blessing upon those who are persecuted for righteousness sake. For the sake of righteousness, kapatid, may special blessing ka sa Kanya. Kaya kung minsan sasabihin, nag-born again lang yan, naghirap na, panay utang, wala nang ginawa, hindi nga eh. Bro, lumalakad ka nga sa katuwiran eh. Nakakaranas ka ng suffering. Tandaan nyo, magkaiba po yung problema sa trials. Yung problema, ikaw may kagagawa nun. Pinasok mo yan eh. Tapos pag sumablay, Lord, grabe ka Lord sa akin. 20 years ako sa ministry, Lord. I offer my life to you. Ginawa ko lahat. Tapos ngayon, eto na ako. Hindi ako Brad, ikaw gumawa niya. Decision mo yan. Tapos ngayon, sumablay kay Jesus. Diba? Kaya po kung ikaw ay sinubok ng Panginoon, pagsubok, hindi yung problema. Kasi dumating sa buhay mo, nalagpasan mo, kasama mo ang Diyos noon. Pero kung ikaw nag-decide, hindi po kagagawa ng Lord yon. Tandaan natin, ang Lord, hindi tayo tinutukso. Mababasa na sa Santiago yun. Hindi tayo tinutukso minsan ng Lord, kahit minsan. Ang gumagawa ng tukso, diablo, okay? Kaya magkaiba yung problema. Special blessing kapag ikaw po ay pinipersecute yung ating faith. Iyon ang pangako ng Panginoon sa atin. Kaya kung ikaw man ay walang maisaing dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon, wag kang magtaka. Di ba? Kasi nung time nga ni Josiah sino nagpakain sa kanya? Di ba? Ng mana. Di ba? Ang raven. Ngayon, hindi na pwede yun na reality. Maghintay ka dyan. Lord, kasi pinakain mo siya ng raven, maghintay ako rito ng kalapate. Babaksak, hindi po ganun. Again, special blessing doon sa mga pinipersecute. Sabi mo sa katabi mo, you are a blessing. Amen. Number 2, persecution is a tangible sign that we are following in the footstep of our Lord. Okay? Who Himself was persecuted and crucified for our sake. Ibig sabihin, for our sake, namatay ang Jesus. Namatay si Jesus, kailangan sundan natin yung nilakaran niya. Huwag ka nang lumiko, kapatid. Kasi nape-persecute ka, liliko ka, hindi po yun eh. Magpatuloy ka lang sa daang sabi nga sa Hebrews chapter 12, magpatuloy ka sa takbuhing nasa iyong harapan. Kaya po, as long as we follow the footstep of our Lord Jesus Christ, talagang may persecution.
Kasi ang Jesus, pinersecute nung time niya. Sabi ko nga kanina. Pangatlo po doon, Jesus assures us that the reward for enduring persecution is the kingdom of heaven itself. Ayun po yung pinakako ng Panginoon sa atin. And He assumed us, no? Inassume niya yun sa atin na tayo ay kasama po doon sa pinangako niyang kaharian. Amen? Sino po bang gusto makarating doon? Lahat tayo. Ayaw nyo pa yata. Ayaw magtaas ng kamay. Amen? Ibig sabihin po, lahat tayo nagnanais na kingdom of God. Siguro ang iba sa atin, mga young professional, pangarap natin magkaroon ng house and lot, sasakyan, and someday, maging maayos yung pamilya mo. Pero alam mo kapatid, walang problema dyan. Ituloy mo yan. Pero wag mong kakalimutan yung Matthew 6:33. No? Unahin mo yung kingdom ni Lord. At ibibigay niya yung para sa'yo. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Yun po ang sinasabi dyan. The heaven, yung kingdom of heaven itself. Yan po yung pinangako. As long as we persecute, kaya nga alam nyo, ang gaganda ng mga sinulat ni Paul, sabi niya, to live in Christ, to die is gain. Diba? Marami siyang sa Romans, kung ikaw ay nabubuhay kay Kristo, pag ikaw ay namatay kay Kristo, mabuhay ka man sa mamatay kay Kristo ka. Ibig sabihin, alam niya na dun sa pupunta. Lahat tayo pupunta ron. Persecute siya, pero lahat ng yon, di ba, may kapalit. May hinanda ang Panginoon. Hindi lang po kay Paul, sa ating lahat. Sila po yung mga nauna sa atin na inspirasyon para tayo ay magpatuloy. Sabi ito, number 4, rather than being discouraged or dismayed, we are called to rejoice in the midst of persecution that our reward is great in heaven. Di ba? Pagka ikaw ay pinipersecute, ano ba nararanasan mo? Discouragement. Nadidismaya ka. Ano ba naman yan? Naglilingkod ka na nga sa Panginoon. Ito pa nangyari sa akin. Sinapit ko, ito pa. Diba? Ano ba yan? Isan ganon. Pero, alalahanin mo na bakit ba tayo nagagalak sa presensya ng Panginoon? Bakit tayo ay nagkakaroon sa ating puso, merong sinusulat ang Lord. Kasi po, dahil yan sa mga pagsubok na nararanasan mo, sinusubok ka, doon ka tumatatag. Kasi tayong mga Kristiyano, naniniwala tayo someday, meron tayong reward na matatanggap sa Lord. Yun po yun nga, yung langit, yun ang ipinangako niya. Yun po yung dahilan kung bakit tayo nagsasakripisyo. Nagsasakripisyo ka sa gawain ng Panginoon. Kasi alam mo namang hindi masasayang, di ba? 1 Corinthians 15:58. Bakit ba tayo nandito? Ang dami nang ang problema, nandito pa tayo. Kasi yun po yun yung hinihintay natin. Hinihintay po natin yung balang araw, makasama tayo. Sino rito may life insurance? Di ba? O nagtaasar, yes. Ako rin po, malapit na rin kami matapos. Pati si Mrs. Meron na rin po akong St. Peter, 2. Pupunta na lang kayo. Di ba? Ibig sabihin, meron tayong inaasahan. Iba po yung life insurance at saka memorial plan. Iba po yan. Iba yung inaasahan natin sa langit. Kasi pag tayo po ay namatay na, wala na, tapos na. Sabi nga ni tatay kaninang umaga, baka nga nagtatampo na sa akin si lolo mo kasi hindi ko na siya nadadalaw. Sabi ko, tayo, hindi magtatampo yun. Wala na to si lolo. Patay na yun eh. Tumahimik. Diba? Kasi, pero ano naman, pabiro ko lang sinabi, baka naman ma-open. Sabi ko, hindi pumunta ka. Diyan lang naman yung oswari. Puntahan mo. Kasi siyempre kailangan mong manimbang. Sabi ko nga kanina, hindi mo naman pwedeng i-persecute sila. Tay, ano ba yung katuruan nyo? Mali. Ano ba ganun? Offended yan sa kanila. Lalo na sa mga tita mo, tito mo, na nandoon pa. Kaya mo someday, tulungan ka ni Lord. Sabi po ito sa Philippians chapter 1, verse 12, no? Sabi doon, si Paul nagsabi nito, I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. Diba? Nung time na nakulong po si Jesus sa Pilipos, naisulat niya yan, nakakulong siya, na talagang pinakita ni Paul para lang magpatuloy yung salita ng Diyos. No? Para maging part, ma-impart pa sa mga tao. Malaman ng lahat kung ano yung sitwasyon niya para lang to spread the gospel, yung word of God sa mga tao. Kasi, he never stopped. Puro persecution si Paul eh.
Pag binasa mo po yung Acts, doon siya nagsimula, paano siya tinawag ng Lord? Nabulag pa nga siya, binulag siya ng Diyos. Then nakakita rin siya. Antindi po, antindi ng pinagdaanan ni Paul. Puro persecution. Binugbog siya, marami. Kasi galing din siya sa pagpe-persecute. Nag-persecute din siya noon. Nung siya ay part ng Sanhedrin, naging part din siya. Kaya naranasan niya rin kung ano yung dinadanas ng mga unang Kristiyanong nauna sa kanya. Kaya po, sa atin mga kapatid, yung salita ng Diyos, ikip natin sa ating puso. Ano man, no matter what happen, mag-stick tayo dyan. Hindi tayo dapat mag-wiggle-wiggle. Alam mo na yung katotohanan, nakimalaya ka doon, i-advance mo pa. Kasi si Paul, ganun siya ka-intimate sa Word of God, sa pagsunod kay Kristo. Kaya yung mga na-disciple niya, ganun din ang gusto niyang mangyari. Kung gaano siya ka-intimate, ka-deeper yung kanyang relationship sa ating Panginoong Yesus, ganun din ang gusto niyang mangyari doon sa mga susunod sa kanilang henerasyon. Sabi po doon, point number 3, let us continue to remain true to our call to the mission. Kailangan, dahil po tayo ay, ang ating denomination ay may salitang mission, talaga pong ine-emphasis yun. Kaya nga, yearly, meron tayong mission emphasis month para po ma-emphasize yung mission. Kasi mission kailangan makita yun. Magtatampo sa atin si A.B. Simpson. Siya nga ang founder ng Christian and Missionary Alliance. Siya ang nagtatag ng Missionary Alliance. Para nga maipalaganap ang word of God sa buong mundo. Kaya po, kayo kapatid, ako, lahat tayo rito ay tinawag para po sa mission. Kailangan natin tong ituloy. Kailangan nating gawin to. Ang mission, hindi lang naman po sa malalayong lugar. Dito pa lang sa lugar natin, magyagamit na tayo magmisyon, lalo na doon sa mga nangangailangan, mga hindi pa nakakakilala sa Lord. Sabi to, number 1, we must embrace the reality that persecution may be a part of our journey. As we embrace the call to mission, kaya nga po bilang Kristiyano, niyakap natin si Kristo, niyakap natin ang ating faith, ituloy natin yun. Kasi po kasama tayo dun . Kailangan, pag niyakap mo ang mission, yakapin mo rin ang persecution. Yakapin mo yung meron niyang mga downside, may mga, in reality, may encounter tayo dyan. Yun po. Kasi yun po yung journey. Kapag tayo ay mananampalataya, nasa journey ka ng Lord. Binabaybay mo yung daang matuwid, yung one way, binabaybay mo yan, kasama mo ang Lord. Kaya kung ano man ang maranasan mo during your travel, your journey, handa ka doon. Dapat yakapin mo. Kailangan ipakita mo sa Lord na, Lord, gusto ko pong sumunod sa inyo, kahit ano mangyari, ikaw na po bahala. Sinasabit ko sa iyo itong buhay ko dahil ako ay parte ng misyon. Pangalawa po, when persecuted for our faith, the power of God's grace sustains us and empower us to stand firm in our faith. Kaya po, kapag ikaw ay pine-persecute tayo, di ba, yung ating pananampalataya mas lumalalim. As long as pine-persecute siya, kagaya ni Paul, example ulit natin si Paul, and the rest of the disciple na na-persecute, yun po yung naging kalakasan nila. Doon yung pinaghugutan nila para lumalim pa yung pananampalataya nila, lumakas sila, manatili silang nakatayo, stand firm. Ito nga yung wristband ko. Pagka nangihina na ako, ay, stand firm. Ayan sabi. Kasi, pinapaalala sa atin ng Panginoon na manatili tayong nakatayo. Kung pananampalataya mo, manatili ka dyan, huwag ka nang umalis. Diba? Hintayin natin yung pinangako ng Panginoon. Huwag tayo mainip. Marami kasing Kristiyano na inip na. Diba? Nainip na. Hindi na nakapaghintay, hindi na nakatiis. Buti nga yung ihi, natitiis pa. Saan ba may CR dito? Diba? Pero yung sa buhay Kristiyano, minsan hindi na natitiis. Diyakap na yung sanlibutan. Mali yun. As long as we live in Christ Jesus, manatili po tayo dun sa ating dinadaanan, nilalakaran. Number 3, how we respond. Paano po tayo magre-respond sa persecution? Diba? Respond to persecution can be a powerful witness to the love, forgiveness, and transforming power of Jesus Christ. Bakit tayo na-transform? Si Paul, bakit na-transform sa Acts? Kasi, dahil sa persecution. Nung time na yon, na-witness niya yung mga Kristiyanong pine-persecute. Kaya nung time niya, yun yung naging daan para lumakas siya.
Yun yung naging daan para maging strong siya, matransform siya. Di ba? Kasi alam nyo, kailangan ang isang buhay Kristiyano, transforming. Natatransform ka. Everyday, may bago sa'yo. Kahapon nga, may mga tanong, nagpasalamat nga ako sa Panginoon kasi, nakadalawang session kami doon sa Wider. Kaya lang noong unang session no Sabado, late ako. Kahapon na late na naman ako. Kasi, ang aga nga, sabi ko nga, nung nakaraan kasi layo ng ruta namin. Kaya medyo, alam nyo na, tao lang, hindi na pabata, napapagod din. Sabi ko naman, si Cathy, sabi, late ka na naman. Sabi ko, yun pala, may mas late sa akin, maaga pa ako. Nakaabot pa nga ako doon sa pinapasulat. Pero alam nyo, salamat sa Panginoon kasi ang ganda po nung nilatag sa atin na, yung Wider. Sabi ko nga, may magagamit na kami doon sa small group, tsaka sa music ministry. Marami tayong pagkukuhanan doon na mapupulot. Ang ganda ng pagkakaano, naka-alphabet, hindi ka maliligaw. Kaya po, isang blessing yun. Kailangan kasi, bakit may mga ganyan? Para matransform tayo. Dapat matransform tayo palagi na kung ano man yung nangyayari sa kasalukuyan, matransform tayo sa new generation. Hindi po tayo dapat panatilihin natin yung kaayusan. Sabi nga doon, living in righteousness. Lumalakad sa katuwiran. Hindi tayo dapat, wag nating yakapin yung sanlibutan. Maganda yung message kanina sa aming devotion. Di ba? Tayo ay pinalaya na ni Kristo. Anong purpose mo kapag ikaw ay pinalaya na? Di ba? Yung bang kalayaan ay sasamantalahin mo dahil walang nakakakita o magpapatuloy ka talaga na sumunod sa Panginoon. Sabi doon, pang-apat, as Kamakop, sa ating pong denomination, we must commit ourselves to fervent prayer, encouragement, and practical help for those who face persecution. Again, marami po tayong missionary around the world, dito rin sa Pilipinas. Panalangin natin sila. Alam nyo, kahapon may nagtanong doon na pastor, tungkol doon sa gift. Gift mo talaga, church planting, tapos wala kang gift sa administration. Sabi ni DMS, 20 church naghahanap ng isang pastor. Kaya, biblically talaga, maraming aanihin, konti ang aani. Sabi nga niya, biblically yan Kaya ang pastor, konti, maraming church. Kaya ngayon po, maraming church na walang pastor, nangangailangan. Kasi may iba, ayaw nilang, may iba kasi na hindi pa nila naiintindihan, hindi pa dumadating yung time na yon na kailangan yakapin mo talaga yung ministry. Kung ano yung inano ng Lord sa'yo. Kahapon nga, nagbibiroan kami nila Pastor Dante, yung uyo ko, ipapadala daw sa sa pangalan nito, Pulilio. Sabi ko, ba't kayo muyuyo ko, tol? Bakit? Papadala kayo doon, dapat package yan, kasama pamilya mo. Dito kayo nagtatrabaho, paano yun? How come? Ang gagawin mo doon? Siyempre, di ba, dapat, in reality ka. Kung kalooban ng Panginoon, si Lord gagawa ng way para sa iyo doon. Kaya po, bilang pakikiisa sa ating layunin ng ating denomination, kailangan po nating i-commit yung sarili natin sa mission. Sino po ba yung handang mag-commit? Next month, may mission tayo. Sino sasama? Ayaw sasama. Pag nag-enroll talaga sa level 1, lumalakas loob Di ba? Hindi makapal yung mukha, kumakapal. Totoo po yan. Kasi pag nabuksan yung puso mo sa pagkilala kay Kristo, hindi ka mahihiya. Hindi ka mahihiyang kahit na tawanan ka. Yun namang sekta nyo, ganyan-ganyan. Puro tights dyan Pag hindi hindi, sasabihin mo, hindi, papaano mo i-depensa. May mga ganun. Pero as long as we live, kailangan natin ituloy. Kasi yun yung mission na binigay. Tandaan natin, yung ating founder, siya lang po nagsimula ng mission. Pero hindi ibig sabihin, natatapos lang doon sa mga nauna sa atin. Ang mahalaga, tayong present, lalo na yung mga kabataan na tinitrain natin, sila yung magtutuloy. Kasi sila yung hope ng ating ministry, ng Kingdom of God, sila yung magpapatuloy. Sabi dito tayo magtatapos, persecution through difficult is an integral part of the missionary journey as individuals, church, and as sa ating denomination sa Kamakop. Let us embrace our call to missions and be prepared to face opposition and persecution, knowing that we are joining the noble company of those who have gone before us. May we find strength in the promise of the kingdom
rejoicing in the midst of persecution and continuing to spread the gospel to the ends of the earth. Kaya po, hanggang sa katapusan ng mundo, magkakasama tayo, walang iwanan. Kapag meron po tayong project, alam nyo naman, ako naman po, nagpapasalamat ako, ang church naman natin ay open. We are blessed. Kayong lahat, nagpapasalamat po tayo dyan sa mga puso nyo na handang tumulong, handang magbigay para sa gawain ng Panginoon. Palakpakan nyo naman yung mga sarili nyo. Kasi po, nagpapatuloy yung mission natin dito sa lugar na to. Kung hindi po dahil sa inyo, sa atin, wala na yung ministry. Wala nang church dito sa Kamyas. Wala nang prayer tower. Okay? Kaya, importante, tuloy natin. Magpatuloy tayo sa gawain, sa mission na pinagtiwala sa atin ng Panginoon. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, hindi tayo mapapahiyang umarap sa Kanya, Lord, here I am. Pakita natin sa Panginoon yung buhay natin na tayo ay nanatili. Hindi tayo nawala dun sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo umalis dun sa pikit. Tandaan natin, ang bawat isa sa atin, may responsibility, may commitment doon. Ang Lord na po yung bahala sa atin magbalik. Siguro sa ngayon, hindi pa natin nakikita yung sabi nga nila, pag pa-take off na daw tayo, nagka-crash uli. Siguro part lang yun ng strength na someday, lahat yung mga dinaanan nating trials, malalagpasan. At lalagpasan pa. Amen? Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Napakabuti mo. Alam namin, God, na bilang Kristiyano, marami kaming nararanasang persecution. Pero dahil sa mga nauna sa aming mga apostol, mga lingkod mo, kaya rin kami lumalakad. Dahil sa iyo, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Tulungan mo nga kami na sa aming puso, Lord, ay manatili yung mission. Yung pag kami, Panginoon, ay manatili sa inyo. Kabi-kabilaan man, left and right na persecution sa buhay namin. Bilang Kristiyano, sa pamilya namin, mga angkan, mga kaibigan. Nawa hindi kami, Panginoon, magpatinag. Kami, God, ay maging matatag, matibay. Hanggang sa pagbabalik nyo, Panginoon. Kami ay maging handang harapin ka, Panginoon. Harapin namin, God, yung reward. Matanggap namin yung reward na ipinangako mo sa amin. Special gift na kami lamang ang makakatanggap dahil sa pinangako mo, Panginoon. Salamat, Lord. Purihin ka. Nawagad ang lahat, God, ng challenges na aming kinakaharap. Nawa, Panginoon, ito ay aming malagpasan. At hindi kami sumuko, Panginoon. Lalo na dito, Panginoon, sa community namin. Dito pa lang sa Kamyas. Lord, meron kaming desire na someday, lalo na yung mga kabataan dyan, Lord, ay makabalik muli. May balik namin yung kanilang relasyon sa inyo. Gawin mo kami instrumento, Lord, as a part of mission. Paging dito sa Napico, Panginoon, alam namin, marami kang ginagamit na ministry, mga churches. Pero God, alam namin, kulang pa yon. Mas marami, Panginoon, ang aanihin. Konti yung aani. Tulungan mo kami, God, na isa sa amin, Panginoon, ay gamitin sa larangan ng misyon. Salamat, purihin ka. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan naman po natin si Lord. Hallelujah. Morning. Maraming salamat, Pastor Vladimir, sa isang napakagandang mensahe. Naway, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon sa mga pagsubok pa na dumarating sa ating buhay, especially sa mga naranasan natin na hindi natin maiwasan na husgahan tayo ng kapwa natin. But then, ang Lord pa rin, ang kakampi natin sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Dahil naranasan din po namin yung husgahan din kami. But ang Lord lang po talaga yung kinakapitan namin sa lahat ng mga pagsubok na dumating din sa buhay namin. Since nagpagawa rin kami ng bahay. But ang blessing lang, Lord, nandyan lang. Magtiwala lang tayo sa Kanya. So, ihanda na po natin ating mga puso sa pagbibigay sa Panginoon dahil ang Lord lang ang magbabalik nito para sa atin. Basahin po natin sa Deuteronomy 12:6-7. Doon ninyo siya sasambahin at doon iaalay ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng 10 bahagi. Handog mula sa inyong ani, pangakong handog, kusang handog, ang mga unang bungang pananim at ang mga panganay na anak ng inyong mga alagang hayop. Doon din kayo magsalo-salo sa harapan ni Yahweh, sa inyong Diyos,
bilang pasasalamat sa mga pagpapala niya sa inyo. Tayo po ay magbigay na sa Panginoon. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give him love. Give him. Okay, Lord. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito at kami yung pinagsama-sama, Panginoon, sa inyong tahanan, O Lord. Maraming salamat po sa mga buhay na ito, Panginoon, na iyong patuloy na hindi binibitawan, O God. Sa kanilang mga pagsubok sa buhay, O Lord, huwag niyo po silang iiwanan, O God. Patuloy po silang kumapit sa inyo, Panginoon. Lord, sa biyayang ito na ibinigay ng bawat isa at sa mga hindi nakapagbigay, patuloy niyo po kaming turuan na magpasalamat, O Lord. I-bless niyo po ang mga taong nagbigay na ito, Panginoon, ang inyong mga anak. At palain niyo pa rin po, Lord, ang mga taong hindi napagbibigay. Bigay niyo rin po sila ng pagkakataon na magpasalamat din sa inyo, Panginoon. At maibigay ang karapat-dapat para sa inyo. Naway magamit to, Panginoon, sa inyong gawain, O Lord. At mas marami pang maabot na kaluluwa, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming buhay na patuloy niyo kaming sinasamahan, O Lord, sa bawat pagsubok, sa mga masasayang alaala, sa mga masasayang nangyayari sa buhay namin. But then, Lord, sa kabila ng mga panghusga, panglalait, nandiyan pa rin kayo sa amin, Panginoon. At patuloy na kumakapit, Panginoon, at sasamahan, Lord, sa aming mga nangyayari sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa aming mga pinagdadaanan, Lord. Naway malagpasan namin, Lord, ang mga pagsubok na ito, God. And sa mga blessings po, Lord, kami po ay nagtitiwala, Lord, sa inyo lamang po, Panginoon. At patuloy niyo pong i-provide ang aming mga pangailangan, O God. Maraming salamat po sa kabutihan niyo, Panginoon, sa bawat isa. Na patuloy lang pong lumapit, maniwala, Panginoon. At patuloy na magpuri sa inyo at manalangin. Pagpalain niyo po, Lord, ang simbahang ito at ang mga taong patuloy na naniniwala sa inyo at patuloy na nagsisimba para kayo'y purihin at pasalamatan, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat minuto, Panginoon, ng aming buhay. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng ito, O God, sa inyong napakabuti at napakabanal na pagmamahal niyo po sa bawat isa. Maraming salamat po, O Lord, at binabalik po namin ang lahat ng papurit pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, everyone. Sabi doon sa ating verse kanina, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. No? Naranasan ko rin po ito nung ako'y bagong Christians pa lamang, nung bago ako nakakilala sa Panginoon. No? Yung mga classmate ko, no? Pagka nakikita nila ako dumarating, no? Makikita ko sila nag-uumpukan, nagbubulungan sila. Tapos pag dating ko pag malapit na ako sa kanila, sabay-sabay silang sisigaw ng praise the Lord. Tapos kung ano-anong tinatawag nila sa akin, no? Burn again, yan. Si brother okay lang, no? Ayan na si Hallelujah, no? Ayan na, no? Ang masakit pa nito, may ibang nangungutya ay hindi iba sa akin, mga kapatid, pinsan, no? So minsan nakakapikon, no? Pero kapag dumarating sa punto na ibig ko na silang labanan at sagutin, no? Naaalala ko yung ginawa ng Panginoon. Actually, wala siyang ginawa, no? Nung time na dinuduroan siya, nilalatigo siya, hinahampas siya, no?
sa bawat tama nung panlatigo sa kanya, no? Pag hinila yun, may sumasama yung laman, no? Gaano katindi yung persecution na inabot ni Jesus, no? So, pag naaalala ko yun, hindi nga siya sumagot, no? Yung mga pinaparatang sa kanya, hindi siya kumibo, no? So, pag naaalala ko yun, no? Napipigilan ko yung sarili ko na ngingitian ko na lang sila. So, kahit na ano itawag nila sa akin, nginingitian ko na lang sila, no? Hanggang sa dumating yung time na tanggap na nila, no? So, nasanay na sila. Nasanay na rin sila sa akin at nasanay na rin ako sa kanila. So, nagkasanayan na lang kami, no? So, dumaraan talaga tayo sa persecution, especially pag bagong Christian pa lang tayo, no? Daraan ka talaga, no? May mga taong mangungutya sa'yo, kakantsawan ka, no? Kung ano-anong sasabihin sa'yo. Pero, sabi doon, yung pangako doon sa verse, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, sabi ni Jesus, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. No? Yung mga nauna sa atin, naranasan din po nila yan. No? Kaya hindi lang po tayo ang nakakaranas yan. No? So, anyway, dito po nagtatapos yung ating missions month. No? That this will be our last Sunday for the month of October. At next week po ay mag-start na naman tayo sa bagong series. No? So, para tayong teleserye dito. No? So, meron naman tayong bagong series na abangan simula po next Sunday. No? At hindi ko muna sasabihin kung ano yung series natin para may suspense, no? So, bahala kayong manabik kung ano yon. Bahala kayong mag-abang, no? So basta magsisimula tayo ng bagong series next Sunday, no? So, that would be first Sunday of November, no? So, parang kailan lang, January, ngayon November na naman, no? Ilang tulog na lang, Pasko na naman, no? So, anyway, I'd like to acknowledge at gusto kong pasalamatan ang mga kapatid na ginamit ng Panginoon sa araw na ito. Simula po kanina sa pangunguna ng ating worship team, ang ating song leader, at siya na rin po nanguna sa call to worship, si Monica Fernandez. At sabi nga niya kanina, ihanda niyo sarili niyo kasi buong buwan ng November, siya ang ating pagtitiisan na worship leader. Yan. So, anyway, thank you kay Monica at sa kanyang team. Binakapan siya ni Bane at ang kanyang mga musicians, ang Taton Brothers, no? At talagang nakikita po natin yung improvement nitong Taton Brothers, no? Na mukhang dumarating na dito sa laro sa nagle-level up na, no? So, salamat Taton Brothers, no? And also, yung pong iba pang nanguna sa atin sa umagang ito. Kanina po sa scripture reading, si Myrene Venus, at sa call to offering si Julian Leron. Yan. So, next Sunday, ang ating pong scripture reader ay si Miguel of Merga. Yan. At sa call to offering, si Nanay Lemmy Venus. At siyempre, ang speaker natin for today, salamat sa Panginoon sa ginamit niya, si Pastor Vlad Venus. So, hey, so for our announcement, yung pong ating regular church activities every Wednesday, prayer meeting at 8 p.m., no? Last Wednesday po ay ano ba nangyari? Nandito po kami pero umuwi kami agad, no? Kasi dalawa lang kami dumating. So si Jenny Rose ay nag-message, no? Sabi niya malilate siya, no? Maya sinagot ko siya. Ganun pumunta kasi umuwi na kami. So anyway, inaanyahan po ang lahat kung kayo po ay hindi naman masyadong busy, no? At kaya pa, pwede po tayong pumunta dito, no?
at 8 p.m. Usually po 8 p.m. Dati ay 7 p.m. ito. Kaya lang ngayon kasi ay medyo malayo ng biyahe ko, kaya gabi na ako nakakarating. No? Kaya ginawa nating 8 p.m. So, every Wednesday po yan, prayer meeting. At siyempre, yung ating mga kabataan naman, meron po silang Youth Connect every Saturday and Sunday. No? Yung po mga boys ay Saturday at 5 p.m. Yung mga girls naman ay Sunday. No? And of course, yung ating Saturday school, ang Children's Ministry, every Saturday at 3 p.m. Yan. So, sa mga kalalakihan naman, meron po tayong gawain para sa mga kalalakihan this afternoon po. Ngayon mamaya na ito. No? Ito po ay gagawin sa Fishport Christian Alliance Church. No? At ito po ay sa oras na 2 p.m. to 5 p.m. No? So yung pong registration fee na nakalagay dyan ay 100. Pero I think ito po ay ibinaba na. No? Nagkaroon ng rollback. Karoon ng price rollback sa registration. So ito po ay naging 50 pesos na lang. Yan. Para mas affordable. No? So bigyan nyo ng pamasahe, no? Mga misis. No? Bigyan ng pamasahe at pang-registration yung mga asawa nyo para makapunta sila mamaya doon sa Fishport Christian Alliance Church, no? Para makasama dito sa Zone 2 Men's Fellowship na pinamagatang The Man Who Fears God. No? At siyempre, yung mga kababaihan naman, hindi rin ang papatalo, hindi rin ang papahuli. No? Sa November 11 naman, sila magkakaroon ng Women's Fellowship, ang Zone 2 Women's. No? At ang kanila pong tema, The Role of a Woman of God. No? At ito po'y gaganapin sa, dito lang, no? Sa CAC na Pico. No? So, dyan po sa bandang Pera Street. No? November 11, 2023, 9 a.m. Ang kanila po speaker, si Reverend Archie Bayanon. Yan. Okay. Ang registration nila, walang ano to? Magkano yung registration? 50 pesos. Nagkaroon din ng rollback to. 50 na lang. 50 na lang. Wala nang 100. Wala nang 150. No? 50 na lang. 50 na lang. Nagkaroon po ng price rollback. Yan. Okay. So, okay. Next. Ano ba yung mga yan? No? So, hindi po na isama ito si Pia. Isama si Pia. Hindi isama si Pia, no? October 28, no? Kahapon. Ano si Gideon. Magaling magbinyag to si Jenny. So, si Asia, no? Asia Amador, no? So, na naging Pia last Sunday. No? Okay? So, pahabol kay Pia. Kay Asia. Nasanay na tuloy ako sa Pia. Okay, so, gusto rin po nating pasalamatan yung po mga, of course, ang NCAF family at ang lahat po ng nakibahagi doon po sa Pastor's Appreciation. Salamat po sa lahat ng naging bahagi ng Pastor's Appreciation. No? Na-appreciate po talaga yung inyong appreciation. No? At maraming pa. Salamat sa inyong lahat. No? At syempre, pasalamatan din po natin si Tatay Roger na punong abala sa pagbabantay po dito nung mga nakarang araw habang ginagawa po yun sa taas. No? Kung kayo po ay aakyat sa taas, maayos na po doon. No? At actually, kung meron tayong doon, yung lona o tent, pwede na doong mag-gather yung mga bata. No? Kaya lang medyo mainit. No? So, pero Lord willing, kapag umulan ay hindi na, wala na tayong waterfalls dyan sa hagdanan. At hopefully na-solve na rin yung tumutulo dito sa ating harapan. So, mawawala na siguro yung design nating timba dito. No? Na background ko kapag ako'y nagpipreach dito. No? So, salamat sa Panginoon. No? Salamat kay Tatay Roger. Okay? Salamat din po sa mga tao na ginamit ng Panginoon
naging bahagi ng aking birthday celebration. No? Thank you everyone. No? Meron pa ba? Wala na. Okay. So babalik na po uli natin kay Pastor Vlad para po sa ating closing prayer. Tayo po tumayo at tayo po ay sama-samang dumulog sa panalangin. Yung muko at yun again din po, papasalamat po ako sa mga naging bahagi dun sa Pastor Associations Month. Salamat po sa inyo. From the bottom of my heart. Amen. Yun po, si Lord na yung bahagi. Magbalik sa Amen. Sige, manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Sa lahat ng ginawa mo sa amin. Mula kanina umaga hanggang sa mga oras na ito. Salamat din sa salita mo na nagpatibay sa amin at nagbibigay sa amin ng inspirasyon at lakas. Salamat din po Panginoon dahil sa mga nagdaang buwan, yung challenge mo sa amin ay patuloy Lord na nagpapatuloy sa aming buhay. Dalangin ko nga na patuloy mo kaming samahan God. Lalong-lalo na po Panginoon, bukas magaganap na ang barangay election. We pray Lord na kung ano yung kalooban mo Panginoon para sa aming community, kung sino yung mananalo, sino yung magiging barangay captain and mga kagawad, maging sa SK. Lord, Panginoon, magtalaga ka ng mga karapat-dapat na mayroong puso para sa aming barangay. At alam namin, Panginoon, na magsimula sa kanila, sa aming mga ministry dito sa Napico and sa Manggahan Churches, Lord, I pray, patuloy mo God na maging makibahagi din kami, Panginoon, sa community transformation, Panginoon. Salamat po, God. And we pray, God, sa lahat sa amin, sa aming mga pamilya, bumubuo ng NCAF family, Lord. I pray, God, na samahan mo kami sa panibagong journey sa buong isang linggong ito. Ang aming pamilya, aming may bahay, mga anak, samahan mo. Lalo-lalo na, God, yung mga naghahanap buhay, nagtatrabaho, pumapasok na maaga sa kanilang mga company. Lord, we pray for protection and guidance. And also, mga financial status namin, Panginoon, alam namin na Ikaw, God, ang magbibigay ng mga pangangailangan. At alam namin, God, na lahat ng sources of blessing ay sa inyong galing. Kaya, God, gawin mo kaming good steward sa lahat ng na-receive namin blessing, Panginoon. Even doon sa mga may negosyo, we pray for successful, Panginoon, maging success kami sa lahat. Ano man yung mga kinakaharap naming mga problema, mga upside down, Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa amin, God, ng wisdom kung ano yung mga dapat namin gawin para mapabuti pa namin yung aming serbisyo sa mga end users, Panginoon. Salamat, God. Even that, God, sa mga nag-aaral, pray na patuloy mong samahan ang kanilang journey. Sila ay nag-aaral, Panginoon, para sa kanilang kinabukasan. And we pray, Panginoon, bigyan mo sila ng wisdom sa lahat ng kanilang examination, mga assignments, Panginoon. Ikaw, God, ang patuloy na magbigay sa kanila, Lord, ng mga pangangailangan, even ang mga magulang nila or mga nagsusupport sa kanila. Salamat po, Panginoon. Even, God, we pray sa aming mga mahal sa buhay, mga kamag-anak na nais naming madala sa paglilingkod sa inyo, maging kabahagi din sila sa iyong gawain, sa iyong ministeryo. Lord, we pray for them, God. Sana someday ay gamitin mo kaming instrumento para sa kanila. At siguro, Lord, hindi man ngayon, sa mga susunod na panahon. Even doon sa mga kasamahan namin na nawala, hindi na nagpatuloy, huminto, napaliko. Lord, we pray for them na sila ay bumalik sa racetrack. Ituloy nila yung race papunta sa iyo, Panginoon. At dalangin ko, God, na samahan mo ang bawat isa sa amin. Lalo-lalo na yung mga nakakaranas ng karamdaman, mga problema, mga kapighatian. And also, Lord, we pray for the family of Pastor Greg Pagulayan. Lord, nakasama namin siya sa ministry, lalo na sa CPMA. Alam ko, nabiglaan yung pagkawala niya. Last week, kausap pa namin siya. At siya yung laging nagko-coordinate sa amin sa pastorals, Panginoon, dito sa Area 5. Isang malaking kawalan sa Panginoon sa hanay ng mga pastors. Pero Lord, we pray na lahat naman, Panginoon, ang nangyayari, God, ay kalooban mo. Agad ang kanyang pamilya, bigyan mo, Panginoon, ng comfort sa mga pagkakataong ito. Salamat po, at alam naman namin, God, na pag kami, Panginoon, ay as long as we live, naglilingkod kami sa iyo, Panginoon, meron kaming inaasahan, God. Meron kaming maaasahan sa inyo. Salamat po. Sana, God, habang kami ay nabubuhay, patuloy kaming lumakad sa katuwiran. Maglingkod kami sa inyo. No matter
what happened, mahirap man, may mga persecution, kabi-kabilaan, hindi kami magpatinag, Lord. Pagkos, Panginoon, itataas namin ang watawat mo. Mananatili kami, Panginoon. Yung aming stand sa inyo, Panginoon, ay tutuloy namin sa mga magdadaan pang generation, Panginoon. Salamat po sa tiwala. Tulungan mo kami na maging effective kami, lalong-lalo na doon sa mga nakababata sa amin, God. Jesus. Salamat po. At alam namin, God, na lahat ng yan ay hindi masasayang. Pagpalain mo, God, ang gawain ito, maging ang community rito sa Kamyas. Lord, gawin mo kaming asin at ilawan. Someday sila, yung mga nandiyan dyan, kapitbahay, mabibless sa amin. Sila yung magsasabi, Lord, na talagang kailangan nilang tanggapin ka sa buhay nila. Salamat po. Pagpalain mo ang araw na ito, maging sa mga gagawin pa namin mamaya. Samahan mo kami sa isang linggong ito, sa lahat ng pupuntahan ng aming paa, lalakaran nito, hahawakan ng aming kamay, Panginoon, lalabas sa aming mga labi ay maging pagpapala sa iba. Salamat, purihin ka, God. Tinataas ka namin, ikaw lamang, wala nang iba. Lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa inyo ng may kapasalamatan sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. Isang magandang umaga po at tanghali sa ating lahat. Sige po, tayo po'y magkamayan. Amen.